Hi everyone! Kamusta kayo? Uy! Today, sasagot tayo ng isa sa mga tanong ng ating viewer 3 months ago. Pasensya na hindi ko mahanap ang kanyang message or ang kanyang tanong dahil natabunan na ng mga comments. At ang tanong niya, paano daw ba magdagdag ng sabaw since nag-o-offer tayo ng unli sabaw kaya madalas mauubusan or nauubusan tayo ng sabaw. At sa video ito ay isi-share ko ito sa inyo. Sa katunayan, maraming pamamaraan sa paggawa ng extra sabaw. Pwede naman tayong gumawa ng extra sabaw once nagluluto na tayo ng pares o kaya ay gumawa tayo ng ekstrang sabaw once na naubos na ang sabaw. During our pagtitinda, di ba? Madalas mauubusan tayo ng sabaw dahil unlimited ang sabaw na ino-offer natin dito sa ating mga paresan. So, depende ito sa diskarte mo kung saan ka mas komportable. Una, i-estimate nyo muna kung gaano kadaming sabaw ang kailangan nyo. Pangalawa, mag-decide kayo kung kailan nyo gustong gumawa ng extra sabaw. Ang diskarte namin dito guys, once na maluto itong unang batch, nagtatabi na kami ng extrang sabaw. So, dito, in-estimate lang namin na mga kalahating kaldero or 20 liter na sabaw ang pwede naming itabi or i-reserve para sa mga taong nauubusan ng sabaw after lunchtime. So, ayan, kalahating kaldero ang tinatabi naming sabaw or ekstrang sabaw para sa mga nauubusan lagi ng sabaw. Kaya gumagawa ng extra sabaw para ito sa mga hindi pa nauubos na mga laman na karne. Kaya kailangan talaga magluto ng extra sabaw para ma-serve pa ito within the day. Pero kung hindi ka nakagawa ng extra sabaw at maraming laman na natira, ay pwede mo itong ilagay sa freezer kinabukasan. Pwede mo idagdag dito sa paninda mo gamit ang panibagong sabaw. So ito na guys, once natanggalan na namin ito ng almost kalahating kaldero, ay naglalagay na kami ng tubig na hanggang sa mapuno itong kaldero ulit. Pupunayin lang natin itong kaldero na pinaglutuan natin ng unang batch. Sa katunayan, hindi pa ito gaano nabawasan ng lasa dahil nandito pa ang mga buto at mga laman na nilaga natin. So magpuproduce pa siya ng lasa once na magdagdag tayo dito ng tubig. So ayan guys, tinakpan na siya at hayaan na lang muna nating kumulo ito ulit. So itong ating extra sabaw ay itatabi natin ito o kaya ito muna ang pwede nating iserve sa mga gustong kumain na, 'di ba? Habang inaantay nating kumulo itong dinagdagan natin ng tubig. So habang nag-aantay, timplahin na rin natin ito, no? Of course, nagdagdag tayo ng tubig kaya magdadagdag tayo ng mga ingredients para itimpla dito para ma-achieve ulit natin ang lasa, 'di ba? So dito nagdagdag ulit kami ng dark soy sauce, asin, beef cubes, mga dahon na ingredients nito katulad ng siling green, siling pula, luya, sibuyas, celery. At syempre dahil nagdagdag tayo ng tubig, kailangan din natin magdagdag nitong pampalapot. Dito sa tubig, nagdilute lang ulit ng harina at saka cornstarch. Halo-haluin lang natin ito dito sa tubig bago ilagay dito or ibuhos dito sa kumukulong sabaw. Kasabayan ng pagbubuhos dito sa sabaw ay sabayan din natin ito ng paghalo-halo para hindi ito mamuubuo. Once okay na, dinagdagan din namin ito ng kulay gamit itong achuete seed. Ito na nga ang resulta ng aming version ng pares canto. May nagko-comment regarding dito sa ginawa naming version ng pares, hindi na daw ito yung literal na pares. Yes, tama siya, hindi naman talaga ito ang literal na pagluluto ng pares, lalo na sa kulay ay naiiba na, 'di ba? Sa totoo lang ay ginawan lang talaga namin ito ng version para maiba sa literal na pares na mga ino-offer. Sa totoo lang, yan naman talaga ang pamamaraan ang magtuklas ng iba para mapansin ka ng iba at maging unique ka sa iba.